everyone. Now we will discuss about the Lean Six Sigma presented by the Rushers. First, alamin muna natin what is the lean production. Lean production is a methodology of increasing the speed of a process within a business by cutting out waste. Sa lean production, isang paraan ng pagpapabilis ng proseso sa isang negosyo sa pag-aalis ng mga waste. Pero bago yun, alamin muna natin ano nga ba yung waste. Waste is any part of business which doesn't add any value. So, ibig sabihin lang nito, ang lean production daw is tinatanggal natin yung mga bagay na hindi nakakadagdag ng value sa produkto. The history of lean production, where lean came from. Lean thinking originated at the Toyota from its production system. Formulated daw ito ni Sakichi Toyoda in the 1920s to 1930s, pero ang full implementation niya is on the 1950s. Next is the 8 waste in lean production. First is the defects. Defects, ito yung tumutukoy sa mga produkto o serbisyo na mali, kulang o hindi kompleto. Kapag may defects, kailangan pang ulitin, kaya nasasayang yung oras at effort and nasasayang din yung resources. For example nito, ayon dito is the errors that occur over and over. Customer dissatisfaction in a process, tapos yung mga fixing paperwork that is improperly or insufficiently filled in. Next is the overproduction, doing work before it is needed. Sinasabi dito na gumagawa ng mas marami o mas maaga kaysa sa talagang kailangan ng customers. Kapag sobra ang production, equals lang ito sa sobrang inventory, sayang na resources at pagtaas ng cost. For example, ito yung pagsasend ng reply all sa lahat ng emails kahit konti lang naman yung makakakita. Creating unnecessary large batches kahit ang demand lang nito is maliit. And last is yung printing 20 copies of reports kahit 3 tao lang naman yung makakabasa. Next naman natin is yung waiting. Ang waiting ay yung pinakakaraniwan sa 8 na waste. So yung waiting, ito yung delay o yung pagkakantala, pagbagal ng trabaho sa pamamagitan ng may hinihintay pa na mga kagamitan, tao o kaya impormasyon na kailangan para mapagpatuloy yung trabaho na yon. So ang mga karaniwang halimbawa nito is yung hindi matapos yung mga gawain dahil hinihintay pa yung isang file o kaya naantala yung mga proseso dahil kailangan pa ng pirma o kaya yung may hakbang sa proseso na kinakailangan pang hintayin yung atensyon ng isang abalang esperto. Next naman natin yung skills. Ito na may tumutukoy sa hindi tamang paggamit o hindi tamang pag-maximize ng kaalaman, kakayahan o kaya is yung talento ng isang manggagawa. Ang pinakakaraniwang halimbawa nito is yung kapag palagi nanghihingi o naghihintay ng permiso yung isang manggagawa sa kanyang boss kahit alam naman niyang kaya niyang gawin yung gagawin niya na yon. Isa pang example yung hindi sapat na pagbibigay ng training ng isang kumpanya sa kanyang mga empleyado. O kaya yung pagbibigay ng kumpanya sa kanyang mga empleyado na hindi akmang trabaho. Yung hindi pasok sa mga skill set ng mga empleyado yung binibigay na trabaho sa kanila. Next naman natin is yung transportation. Yung transportation naman, ito na may tumutukoy sa hindi kinakailangang paggalaw o pagkilos ng mga materyales, kagamitan o impormasyon mula sa lugar na napupunta sa iba na hindi naman direktang nagdadagdag na o ng halaga sa produkto o serbisyo. Halimbawa nito yung maraming tao ang nag-review sa isang dokumento kahit isa lang naman is pwede na o paulit-ulit na lang na nagpapadala ng impormasyon sa pamamagitan ng tao sa iba't ibang departamento. Pwede din yung palipat-lipat na inventory sa iba't ibang storage area nang wala namang malinaw na dahilan. Next naman natin is yung inventory. Ito na may tumutukoy sa pag-iimbak o pagkakaroon ng sobra-sobrang supply ng materyales na hindi naman kailangan sa kasalukuyan. Kapag sobrang iniimbak na materyales is nagkakaroon ng dagdag na gastos, nasasayang ang pera
at may posibilidad na masira yung mga materialis na yon. Mga karaniwang halimbawa nito is yung pagtatambak na supplies sa storage na hindi agad ginagamit, pag-iimbak ng mga luma na hindi naman nagagamit sa nakagamitan na kumakain lang ng mahalagang espasyo sa mga storage unit, o yung pag-iipon ng mga materyales bago ito gamitin. Kaya bumabagal yung mga daloy ng produksyon kasi marami lang nakatenga-tenga lang yung mga yung mga materialis na yon. Next naman natin is yung motion. Ito na may tumutukoy sa anumang hindi kinakailangang galaw ng mga tao na hindi nagdadagdag sa halaga ng produkto o serbisyo. Kung hindi naman nakakatulong yung aktual na produksyon, ito ay tinuturing na pag-aaksaya ng oras at pagod. Halimbawa nito is yung pagtatago ng madalas na gamit na tools sa mataas na lugar. Kaya kapag kailangan is paulit-ulit pang inaabot. O kaya yung hindi pa maayos na pagkakaayos sa workspace, kaya hindi sunod-sunod yung daloy ng trabaho. Pwede din yung kailangan pang buksan o kailangan pang maraming gawin para lang matapos ang isang routine na gawain. Next naman is yung over-processing. Ito na may tumutukoy sa anumang gawain o hakbang na hindi talaga nagbibigay ng dagdag na halaga sa produkto o serbisyo. Ayon sa pananaw ng mga customer, ibig sabihin kahit mukhang maganda o detalyado ang isang bagay, kung hindi naman kailangan ng customer to ay pag-aaksaya ng oras at pera at resources lamang yon. Halimbawa nito is yung mga redundant process, yung paulit-ulit na lang na proseso. Kaya yung mga filled-on forms requiring unused information, yung mga detail na hindi naman talaga kailangan ng customers. So ngayon, dadako naman tayo ngayon sa 5S. Pero bago natin simulan yon, ano muna yung 5S? Ang 5S ay isang sistematiko pamamaraan na galing sa Japan. Ang layunin nito is yung mapabuti ang kaayusan, kalinisan, at kahusayan sa lugar ng trabaho. So, una sa 5S ay yung seri o yung sort. Ang layunin nito na tanggalin ang mga hindi kinakailangang gamit sa lugar ng trabaho. Panatilihin lamang ang mga bagay na kinakailangan sa pang-araw-araw na gawain. So, next is yung set in order or yung seiton. Ito naman is layunin nito na ayusin ang mga natitirang gamit sa tamang lugar upang mapadali na makita at makuha kapag kinakailangan. Pangatlo naman is shine o seiso. Ibig sabihin lang nito is yung paglilinis ng lugar ng trabaho. Layunin nitong panatilihing malinis, maayos, ligtas ang paligid upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang maayos na daloy ng trabaho. Halimbawa nito is yung regular na paglilinis ng office, pag-i-inspection ng mga kagamitan upang siguraduhin maayos at gumagana. At pwede din yung pag-aalis ng alikabok, kalat o langis sa mga makina o mesa. Sunod naman is yung standardize o seiketsu. Ibig sabihin lang nito is yung gawing pare-pareho o standard ang lahat ng proseso at gawain. Sa akbang na ito, ginagawa ang mga rules o guidelines upang mapanatili ang mga naunang tatlong S. Ito yung sort, set in order, at shine. Halimbawa nito is yung paglalagay ng labels, markings o color coding sa mga gamit. Paggawa ng cleaning schedules at checklist, pagpapatupad ng pare-parehong paraan ng trabaho sa bawat empleyado. Panglima naman is sustain o shitsuke. Ito yung pinakamahalagang bahagi dahil dito sinusubok ang disiplina ng lahat kasi pinapanatili dito na siguradong tuloy-tuloy ang pagsunod sa mga naunang 5S. Halimbawa na lang nito is yung regular na training at reminder sa mga empleyado, pagsasagawa ng 5S audit o evaluation, at pagbibigay ng gantimpala sa mga sumusunod sa 5S system. Sunod naman is yung batch and push processing. Sinasabi naman sa batch and push processing, ito ay isang paraan ng paggawa kung saan gumagawa ng maraming batch bago ito ipasa sa susunod na proseso. May layunin ang batch and push processing. Ito yung gumawa ng maraming produkto ng sabay-sabay. Ngunit, may masama ito o may hindi magandang epekto ito. Kadalasan, nagre-resulta ito ng pagkaantala at mas mahabang oras ng trabaho. Halimbawa, sa paggawa ng tinapay, kung magluluto muna ng 100 piraso
bago ipasa sa packaging area, kailangan maghintay muna ng mga taga-packaging. At habang naghihintay, tumitigil ang proseso o trabaho. Kaya mas mabagal ang daloy ng trabaho. Dito naman is yung continuous flow na make one, move one. Sinasabi naman dito sa make one, move one, ito yung mas epektibong paraan ng continuous flow. Dito kasi, kapag nakagawa ng isang produkto, agad itong ipinapasa sa susunod na proseso. Hindi kailangan maghintay na makagawa ng marami. May layunin yung make one, move one. Ito yung maging mas mabilis at maayos ang daloy ng trabaho, mas bawasan ang pagkakamali, at mas kaunting lugar at oras ang kailangan. Halimbawa, sa paggawa ng cake, habang natapos ang frosting sa first layer, agad itong ipinapasa sa decorator. Hindi na kailangan pang maghintay ng pang 10 cake para lagyan ng decorate. At dito makikita na tuloy-tuloy yung trabaho at mas mabilis na natapos ang lahat. Sunod naman is yung JIT production or just-in-time production. Ang JIT production, ito yung isang sistema ng paggawa o produksyon kung saan ang mga materyales o produkto o serbisyo ay ginagawa o dinadala sa tamang oras, eksaktong kailangan at hindi mas maaga o huli. Ibig sabihin, hindi nag-iimbak ng sobra-sobrang supply. Gumagawa lang kapag may aktual na pangangailangan ng order. Dito naman may layunin din ang JIT production. Ito yung mabawasan ang pagkakasaya ng produkto o waste, mas mabilis ang daloy ng trabaho, mas mababa ang gastos, at mas maayos ang kalidad. Halimbawa nito is yung sa isang kumpanya ng cellphone case, na meron silang JIT system. Hindi sila gagawa ng case hanggat wala silang nakukuha ang order. Tapos, kunyari, may dumating sa kanilang order at umorder ng 500 pieces. Doon pa lang sila gagawa ng case dahil nakatanggap na sila ng order. At sa madaling salita, ang JIT production ay parang paggawa kapag kailangan lamang. Hindi ito produce now, sell later, kundi produce only when needed. Sunod naman is pull system. Ang pull system, ito ay isang paraan ng produksyon kung saan ang paggawa o paggalaw ng produkto ay nagsisimula pag may aktual na pangangailangan or order mula sa susunod na proseso o mula sa isang customer. Ibig sabihin, hinihila o pull ng demand ang produksyon, hindi tulad ng push system kung saan itinutulak ng kumpanya ang produkto kahit wala silang paniguradong o siguradong order. May layunin ang pull system. Ito yung maiwasan ang sobrang produksyon, mabawasan ang inventaryo o stocks, mas maging epektibo ang daloy ng trabaho, at mas mabilis na makasunod sa pangangailangan ng customer. Halimbawa nito, sa isang pabrika ng kape, hindi sila gagawa ng bagong batch hanggat hindi pa ubos ang kape sa tindahan na kanilang sinusuplayan. Kapag may order lang yung kanilang tindahan na sinusupply, doon lang sila gagawa ng bagong supply. Susunod naman dito is yung pagkakaiba ng pull at push system. Sa pull system, kapag may actual na demand, kaunti o halos o wala, maging epektibo o tumugon sa demand, gumawa lang kapag may order. Sa push system naman, gumagawa kahit walang order. Mas madalas marami, maganda ng sobra o maaga, at gumawa agad para may stock. Sunod naman, ano ang Kanban pull system? Ang Kanban pull system, ito isang paraan na ginagamit upang kontrolin ang daloy ng trabaho o produksyon. Sa pamamagitan ng mga visual signals tulad ng cards, boards o digital indicators na nagsisilbing o nagsasabing kailangan na ng bagong produkto o trabaho. Sa madaling salita, ginagamit ang Kanban bilang senyales para malaman kung kailangan o gaano karami ang dapat gawin base sa aktual na pangangailangan o hindi base sa isang hula lamang. May layunin ng Kanban pull system. Ito yung mapanatiling maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng trabaho, maiwasan ang sobrang produksyon o inventaryo, mas madaling makita kung saan may daloy o may delay ang problema sa isang proseso.
mas madali ma-monitor ang gawain sa isang visual na paraan. Halimbawa nito, sa isang restaurant o catering setup, may tray ng pagkain sa isang buffet. Kapag halos ubos na yung pagkain, may Kanban card. Ito yung nagsisilbing signal sa mga kitchen staff upang gumawa na sila ng mga bagong magluto ng mga bagong pagkain para sa panibagong batch. Dito, walang sobrang luto, walang sayang, pero laging may sariwang pagkain kapag kailangan. Ano naman ang Kanban? Ang Kanban ay isang sistema sa pamamahala ng inventaryo o inventory control system na ginagamit sa JIT production upang masubaybayan ang paggawa at pag-order ng mga materyales sa tamang oras. Ang salitang Kanban ay salitang Hapones na nangungahulugan na sign o visual card. Ito ay dinisenyo ni Taichi Ono, isang industrial engineer sa Toyota, upang gawing mas epektibo at mas sistematiko ang produksyon. Ang Kanban ay isang visual signaling system na nagsasabi kung kailan at gaano karami ang kailangan na gawin na order. Ginagamit ito upang magkaroon ng tama, maagap at tuloy-tuloy ng produksyon, kaya nagiging mahalaga ito para sa lahat. So let's move on and discuss about the DMAIC approach. Ito yung core problem solving na ginagamit sa Six Sigma and the Lean Six Sigma. It stands for Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. So, kailangan din nating balikan kung ano ba ibig sabihin ng Lean Six Sigma. So, sabi dito, yung Lean Six Sigma is about improve performance by eliminating waste, reducing variation, enhancing quality, and customer satisfaction. So, yung Lean Six Sigma is nahati sa dalawa, the Lean and the Six Sigma. So, the Lean. Sabi dito, yung Lean daw is a systematic approach to identify and removing non-value activities called waste. Ang main goal ng Lean is to make process faster, cheaper, and more efficient while maintaining the quality. So, yung Six Sigma, ito naman ay nagpo-focus sa consistency and accuracy by statistical tools to identify and remove the causes of errors or defects in process. Ang goal ng Six Sigma is to make process so reliable that defects are fewer than 34 per million opportunities. Isa pa is to improve the quality by finding and fixing the root cause of the problem, not just symptoms. So overall, yung Lean Six Sigma is a combined approach that integrates the strengths of both Lean and Six Sigma. So sa Lean, nasabi dito, eliminating waste, and yung Six Sigma naman is reducing the defects and variation. Main goal ng Lean Six Sigma is to improve the efficiency, quality, and customer satisfaction by making process faster and more consistent. So dito naman tayo sa the DMAIC approach. Tulad nga ng sabi ko kanina, ito yung core problem solving na ginagamit sa Six Sigma and Lean Six Sigma, and it stands for Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. So unang-una is define. Ano ba yung define? Dito, define the problem, goal, and customer's needs. Example, define that customers' complaints are increasing due to the late of deliveries. After nang define the measure, sabi dito, measure is quantify the problem, collect data to understand the current process of performance, determine how often the problem happens and where. So example nito is the measure the average delivery time and the number of delays. So after the measure is analyze. Analyze, sabi dito, identify the cause of the problems, study the data to find the root causes of the problems, use tools like cause and effect diagrams or Pareto's charts. Or example nito is the discover the delays are mainly caused by poor scheduling and lack of trucks. Number 4, after analyze is improve. Sabi dito, improve is develop and test solution to fix the root causes. Example nito is kailangan nating improve yung scheduling software and adjust the delivery routes or ruta.
So lastly is control. So control, sabi dito, maintain the improvements to ensure the problem doesn't return. Siyempre, create control plans, standards, and procedure, and monitoring systems. Example nito is track the delivery times weekly to ensure that they remain on target. Ang DMADV or Define, Measure, Analyze, Design, and Verify, ginagamit naman to para mag-create or redesign ng mga products or services para mas ma-approve ng mga customer. So, unahin natin define. Define. Dito, i-define mo kung ano yung goal mo sa bagong project mo para mag-improve at kung ano yung needs ba ng customer. Sa measure naman, susukatin mo yung customer requirements, kung ano yung gusto nila, kung ano yung kailangan nila. Sa analyze naman, susuriin mo yung mga data para makahanap ng best possible design bago ito baguhin. So, addition to DMADV is design. Design the new product, service, or process. Develop a detailed design including specifications, prototype, and testing plans. So, dito po, naggagawa ng prototype at nag-specify yung design ng product na gusto natin gawin. So, verify. Verify the design through testing, validation, and pilot runs. Ensure that the design meets customer requirements and robust and reliable. So, dito naman po bine-verify kung kailangan ba talaga ng customers yung produkto na ginagawa natin. Bine-verify po yun ng company para po makita kung yun po ba yung hinahanap ng customers. We have examples of DMAIC. So, San Miguel Corporations apply DMAIC to reduce beer production defects. So, for Define, reduce beer production defects by 40%. Measure collected data on defect rates, identified root causes, analyze, found that equipment maintenance and operators training were major contributors to defects, improve, implemented predictive maintenance, improved operator training programs, control, monitored defects rates, maintained improvements, achieve 45% reduction in defects. Next is the BDO Unibank applies the micro to improve their loan processing efficiency. So, for Define, reduce loan processing time from 5 days to 2 days. Measure collected data on loan processes times, identified bottlenecks, analyzed, found that manual paperwork and approval processes were major contributors to delays, improve, implemented online loan application system, streamlined approval processes, control, monitored loan processing times, maintained improvements, achieved 2 days loan processing time. So this project improved customer satisfaction and increased loan sales by 20%. Next is examples of DMIC is the Unilever. So Unilever Philippines which applies DMIC to reduce production costs. So for Define, reduce production costs by 10%. Measure, collected data on production processes, identified areas of waste, analyzed, found that raw materials usage and energy consumptions were major cost drivers, improved, implemented processes changes, optimized raw material usage, reduce energy consumption. For control, so monitored production costs, maintain improvements, achieve 12% reduction in costs. Next is the Cebu Pacific Air, apply DMIC to improve their flight on-time performance. So for Define, improve on-time departure rate and from 80% to 95%. Measure collected data on flight departure times, identified cause of delays, analyze, found that the ground handling and fuel process were major contributors to delays, improve, streamline ground handling procedures, optimize including schedules,
Next is the control, monitored flight departure times, maintained improvement, achieve 95% on time departure rate. So next is the Nestle. So Nestle Philippines, which apply DMIC to improve their supply chain efficiency. So for Define, reduce supply chain lead times by 30%, mature collected data on supply chain processes, identified areas of waste. So for Analyze, found that inventory management and transportation processes were major contributors to delays, implemented inventory management system, optimized transportation routes. For Control, monitored supply chain performance, maintained improvements, and include 35% restriction in lead times.